Magandang araw po sa inyo lahat. Magluluto po tayo ngayon ng ube. Ang ube po natin ay 3.5 kilo. Babalatan ko na ho ito. Pwede nyo ring pakuluan muna bago nyo balatan. Pagdating nga pala sa pagluluto ng ube ay napakaraming magaling magluto ng ube. Marahil dahil ito ay nakagisna na natin at parte ng ating tradisyon. Share ko lang po sa inyo ang aking simpleng kaalaman. Matapos natin mabalatan ng mga ube ay hugasan natin itong mabuti. Linisin natin itong mabuti at tanggalin natin yung malalagkit. Sa labas ko na ho ginagawa itong paghuhugas para mas maliwanag at mas komportable. Pagkahugas ay ilipat na natin ito sa kabilang lalagyan. Ito na marahil ang pinakamagandang banding ng pamilya, ang pagluluto ng ube. Lalo na kung mano-mano mo lang itong ginagawa mula paglaga hanggang pagluto at paghalo. At alam din naman natin na ito'y napakatagal lutuin. Sa paghahalo pa lang nito ay parang magugutom ka na. At inihanda na natin ang ube para pakuluin. Takpan na muna natin para mabilis kumulo. Alam natin, sa lahat ng okasyon sa handaan, hindi mawawala ang ube. At tanda-tanda ko pa, nung bata pa ako, kami tagapaghalo ng ube ng nanay ko. Tulong-tulong kami ng kuya ko at pinsan ko. At sobrang nakakapagod talaga maghalo ng ube. Kaya habang naghahalo kami, ay meron natatapon. Natatapon sa aming bungan, ha? At ito na ang ating ube. Malambot na, kaya ginagayat na natin. Alam mo ang kulay ng ube, alam natin ito na pagkulay pa lang, sa kulay pa lang gaganahan ka na. At kaya pala, ang kulay ng puto bongbong ay kulay ube. At meron din mabilis na paraan para magiling ang ube. Meron din naman makina o kaya ipagiling na lang nyo ito sa palengke kung masyadong marami. Matapos nating magayat itong 3 kilong ube, ay check natin kung may nasasama mga buo o kaya mga dumi. Kapag nagluluto nga pala kami ng ube, hindi na kami naghahalo ng food color. Dahil doon pa lang sa kulay ng ube, hindi puti ang kulay. Hanapin mo na kagad sa palengke, yung kulay ube talaga. At dito nga pala tayo sa paghahalo ng gatas. Sa 1 kilong giniling o ginahit na ube, 1 ibap, 1 kondensada. Kaya 3 kilo ito na ube, 3 ibap, 3 kondensada. At yung nga palang kondensadang binili ko ay may kulay na, para hindi na kayo magkukulay. At hindi rin daw maganda pag masyado kayo marami nilagay na food color, nagiging makasimang lasa ng ube. Kaya mabuting meron na tayong nabibiling gatas na kulay ube na. Sa pagluluto pong ito ay hindi na ako gumagamit ng asukal, kaya nagdagdagan ko ng kondensada. Ginawa kong 4 ang kondensada at 3 ibap. Nagsusubok lang po kami ng mga anak ko na para medyo matabang ang ube. Para habang tinitikman nila ito ay hindi nila malasahan at madaling maubos. Dahil balik sila ng balik para tikman ulit. Dahil ayaw na ayaw kong masisiraan ng pagkain, gusto ko lahat ubos. Ikalat natin ang pagkain na grasya ng Panginoon. Matapos ang masusing paghalo at paglalagay ng mga flavor, at hinaluan natin ito ng half teaspoon na asin, iodized salt. Bilang pangontra naman ito sa tamis. At haluin na natin. Narito na tayo sa pinakamatinding parte ng pagluluto ng ube. Ito yung paghahalo. Kalimitan ay ginagamit ang tulyasi or kawa kung marami ang niluluto mong ube. Ang pagluluto ng ube ay tatanggalin mo ang tubig nito. Kailangan pakuluin ng pakuluin, kailangan mong haluin. Kasi pag hindi mo hinalo ay masusunog yung ilalim, mag-iba yung kulay. Kaya dapat haluin ng haluin para maganda yung pagkakahalo, maging balanse yung kulay niya at saka hindi siya manikit. At habang tumatagaktak ang aking pawis, ay siki ako sa paghalo. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na ito'y parang lumalapot na. At tipong kumukontra at naglalaban na siya. Sa makatwid, malapit na itong maluto. At sabi nila kapag tumayo daw ang siyensya sa ibabaw ng niluluto mong ube, ibig sabihin ito, iluto na ito. At malapot na malapot na. At habang niluluto mo ito ay humahalimuyak ang bango niya na ubing-ube at amoy yung gatas. At may vanilla essence. Ay may balita nga pala ako sa inyo. Kanina habang naghahalo ako nitong ube,
ay nabalian ako ng siyensya. Nahiya naman akong pakita sa inyo ito. At buti nilang marami pang pamalit na siyensya dito. At ito mga kahani, nararamdaman ko na malapit na itong maluto dahil pag inaangat ko itong ube ay nangunguyapit na. Ibig sabihin, it's hard to say goodbye. Kaya ito, luto na po ito. Let's go! Kailipat na natin ito sa aking inihandang paglalagyan ng ubi sa lamesa. Ito po ay aluminum foil na may dahon ng saging. Ang dahon po ng saging ay idinarang ko muna sa apoy. At para mamatay yung germs at magmantika yung dahon na natural na nanggagaling sa saging, yun ang may amoy at saka mabango pag isinama mo ito sa ube. Nakakatulong sa pagpapalinamnam ng lasa ang dahon ng saging. Kaya pala ito ipinambabalot sa mga suman. At pagkatapos natin maidarang sa apoy ang dahon ng saging, ay pahiran natin ito ng margarine. Double sarap at para hindi na siya manikit. Ang tip ko lang sa inyo mga kahani ay ilagay nyo ito na mainit pa. Ihanay nyo ito sa dahon ng saging. At ihugis at ihanay habang mainit. At sumama ang katas ng dahon ng saging at margarine. Sadyang habang niluluto mo ito ay talagang humahalimuyak. Napakabango. At napakalapot pa nito. Kaya samantalayin natin ito habang mainit pa. Ihanin na natin ito kaagad. Marami po tayong lalagyan dyan. Meron tayong aluminum tray, meron tayong plato, meron tayong plastic tray. Kaya lang hindi ko po talaga nilagay para makita nyo. At ililipat ko ito mamaya kapag malamig na. Guguntingin ko na lamang ito. At ihuhulma natin sa mga lalagyan. Kapag may okasyon o handaan, ang hinahanap ng mga panauhin ay yung mga dessert, lalo na itong ube. Piyesta, birthday, binyag, kasal, at iba pa. Ano ba yung mga pangunahing minatamis dito sa atin? Leche flan, makapuno, ube, mango graham, buko pandan, gelatin, maha, sapin-sapin, pichi-pichi, kasaba cake, kutsinta, puto, at marami pang iba. Pero isipin nyo yung mga kahani mga sinabi ko, iba't iba ang mga kulay nito. Yun talaga pinakatatak na kulay, at sa kulay pa lang ay may panghalina na at may sarap na maiisip mo kaagad. Habang inuhulog mga pala natin to ay meron tong margarine sa ibabaw para mabilis at madulas yung paghugis niya. At ito na yung pinakapanghuli natin, ito yung keso. Grated cheese na ihanay natin dito sa ube natin. At ito yung nagpapasarap sa ube, ang cheese. Kaya ihanay natin itong cheese sa ube. Pagkatapos nyo magawa ito, pwede mo na itong ilagay sa lalagyan at ilagay sa rep. Takpan ng plastic, aluminum foil, para hindi mapasukan ng tubig. Alam natin kapag pinasukan ng tubig, madaling masira at nag-iiba ng lasa. Alam nyo bang marami nang yumaman sa ube sa pagdinegosyo? Marami namang pampalit sa ube katulad ng gabi at marami pang iba na root crops. Pero iba pa rin talaga ang lasa ng ube dahil iba yung texture niya at lasa. At alam mo bang ina-export din natin ang root crops na ube sa ibang bansa? At ibinilita pa nga sa TV na kakaubusan na raw ng ube sa Pilipinas. Ube is life pa naman. Natapos na po natin ang paghahanda natin sa ating ube cake. Kaya anytime pwede natin itong kainin. Pero gusto ko malamig. Kaya ito na mga kahani, hiwa-hiwain na natin. Mas maganda siguro kung bite size lamang. Alam mo ba, para sumarap ang puto, kasaba at ube, gawin malinamnam ang lasa. At kitang-kita na yan. Kaya smile, say cheese! At hanggang sa muli po, ito po si Mr. Rene po na nag-iiwan ng isang simpleng kasabihan na sabi nila na lahat daw ng sobra ay masama. Kaya pag magluluto kayo, huwag sobrang alat at huwag sobrang tamis. Magkulang na, huwag lang sumobra dahil mareremedyohan pa. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa akin. Maraming salamat po.